Si Kuno ay isang batang lalaki na ipinanganak sa isang mundong puno ng pantasya na may pilat ng bayani sa kanyang mukha, na itinuturing na napakabihira. Iniwan ito sa kanya ng isang banal na kabalyero, ngunit ang kapalit nito ay ang tuluyang pagkawala ng kanyang paningin. Hindi naranasan ni Kuno ang makakita, at madalas niyang tinatanong ang kanyang mga magulang kung ano ang pakiramdam ng makakita. Sasagot ang kanyang ama na ang makakita ay ang kakayahang makita ang mga kulay, masilayan ang lahat ng magagandang bagay na nilikha ng Diyos sa mundo, at napakahalaga nito kung gusto mong malabanan ang masasamang kalaban. Sa kabilang banda, sinasabi ng kanyang ina na ang pagkawala ng kanyang mga mata ay walang kumpara sa ang peklat ng bayani na natanggap niya at sinasabing maliit na halaga lamang yon. Madalas niyang naririnig ang mga katulong sa kanilang bahay na naaawa sa kanya dahil bulag siya, na ikinainis ni Kuno, na gusto lamang tratuhin bilang isang normal na batang kasing edad niya. Binigyan din siya agad ng isang guro sa mahika, na hindi niya masyadong gusto dahil hindi niya maintindihan kung ano ang magagawa nito sa isang taong hindi nakakakita. Isa sa mga katulong ang gumagabay sa kanya patungo sa silid kung saan naghihintay ang kanyang bagong tutor sa mahika at tinanong ni Kuno ang katulong kung ano ang saysay ng pag-aaral ng mahika kung hindi man lang siya makalakad ng mag-isa at kailangan pa ng taong aalalay sa kanya sa lahat ng oras. Naiintindihan ng katulong ang kanyang pagkabigo at sinabi sa kanya na ipinanganak siya na may marka ng tubig sa kanyang noo, na nangangahulugang mayroon siyang malaking likas na kakayahan sa mahika, lalo na sa mahika ng tubig, at kung matututunan niya ang mahika, malaki ang maitutulong niya sa mundo at sa kanyang sarili. Hindi talaga sumasang-ayon si Kuno doon, ngunit nagpasya siyang huwag makipagtalo dahil binuksan ng katulong ang pinto kung saan naghihintay ang kanyang bagong tagapagturo, si Jen. Malugod na binati ng nerd na kontrabida na may bughaw na buhok si Kuno at nagpakilala bago simulan ang kanilang unang aralin. Ang aralin ay naging madali para kay Kuno, na agad namang nagawang baston na basa dahil sa isang simpleng salamangka. Pinupuri siya ni Jen sa kanyang mga talento habang tinatanong ni Kuno kung ano ang ginawa niya sa mahika. Ipinapaliwanag ni Jen na gumamit lang siya ng isang simpleng mahika, na lumikha ng isang patak ng tubig na kasing laki ng mata. Biglang nagising si Kuno at hinawakan ang kanyang mga mata, na ikinatakot ni Jen na akala niya ay isa si Kuno sa mga madaling maapektuhan na hindi kayang tumanggap ng biro at mahilig magalit, pero bigla siyang bumulalas na kung kaya niyang gumawa ng patak ng tubig na kasing laki ng mata, kaya rin niyang lumikha ng sarili niyang mga mata. Kung paano niya ikinonekta ang dalawang bagay na yun ay misteryo sa akin, pero hindi ako makikipagtalo sa low-ika ng anime. Lumipas ang ilang panahon at hindi na masyadong madrama si Kuno gaya ng dati, at nagsimula na siyang masiyahan sa pagdama ng iba't ibang bagay, at nagiging interesado sa iba't ibang uri ng pagkain at sa iba't ibang amoy sa silid. Nagsimula siyang kumain ng litsugas, pero wala siyang ideya kung ano ang kinakain niya. Ngunit masayang sinabi sa kanya ng katulong ang lahat tungkol dito, at sinabing mas gumaganda ang kanyang pakiramdam dahil mas nakakatuwa ang paggawa ng pagkain kaysa dati. Sinimulan niyang pairan ng mga blueberry ang kanyang mukha habang sinusubukan niyang maunawaan ang mga amoy ng lahat. Ngunit dumating na ang kanyang guro para turuan siya kaya napilitan siyang umalis. Ang kanyang tutor na si Flora ay talagang maalaga at tinatanong kung ano ang gusto niyang pag-aralan ngayon. Sumagot si Kuno na gusto niyang magbasa tungkol sa kasaysayan ngayon at gusto niyang basahin ang tungkol sa kwento ng Sagradong Gabing Hugh. Medyo nagulat si Flora dahil ang dahilan lamang kung bakit siya bulag ay dahil sa sagradong gabing yun, ngunit sinenyasan siya ng katulong na ituloy. Humarap si Flora kay Kuno at sinabi sa kanya na ipaalam sa kanya kung sakaling siya ay mahirapan o hindi komportable sa anumang punto. Sinabi ni Kuno na huwag siyang mag-alala dahil gusto niyang matutunan ang lahat ng kanyang makakaya. Hindi nagtagal at natutunan niya ang tungkol sa kasaysayan ng kanyang sariling mundo at kung paano nagkaroon ng labanan sa pagitan ng ang mga demonyo at ang mga tao at masama ang kalagayan ng mga tao. Sa kabutihang palad, may isang bayani na lumitaw sa panig ng sangkatauhan na nagngangalang Hugh. Ang banal na gabi na sa wakas ay nagawang wakasan ang paniniil ng haring demonyo at nagdala ng kapayapaan sa mundo muli. Sinuumpa si Hugh ng haring demonyo at simula noon, bawat henerasyon sa kanyang angkan ay isinilang na may kulang. Ang iba ay ipinanganak na walang isang binti, ang iba ay walang ngipin at ang iba ay ipinanganak na walang mata. Simula noon, tinatawag ng mga tao ang mga may kapansanan sa kanyang angkan bilang mga reinkarnasyon ng mismong bayani dahil mayroon silang pilat ng bayani. Hindi gaanong naniniwala si Kuno sa ideolohiyang ito,
dahil naniniwala siya na higit pa siya sa reinkarnasyon ni Hugh. Siya ay sarili niyang tao at ang mga kakayahan niya sa mahika ay kanya at hindi lamang ipinahiram sa kanya ng isang bayani na matagal nang patay. Nagpapraktis siya ng kanyang mga kasanayan sa mahika araw-araw at lalong gumagaling dito, umaasa na balang araw ay makakalikha siya ng sarili niyang mga mata dahil dinaya siya. May kaakibat itong halaga dahil ang labis na pagpaprakti ay nangangailangan ng maraming mana at lakas. Bumabagsak siya sa lupa habang kinakarga siya pabalik sa loob ng kanyang katulong. Tumayo siya nagigil dahil sa ganitong takbo, aabutin siya ng napakatagal para makakuha ng sariling set ng mga mata kung hindi niya tataasan ang kanyang tibay sa lalong madaling panahon. Sinasabi ng katulong sa kanya na 7 taong gulang pa lamang siya at kailangan niyang palakihin ang katawan kung gusto niyang lumakas. Sumagot si Kuno na kailangan nilang humanap ng ibang paraan dahil nahihimatay siya sa paggamit lang ng pinakasimpleng mga spell na hindi dapat nangyayari. Sinabi sa kanya ng kanyang katulong na si Aiko na baka pwede siyang lagyan ng ilang kagamitan tulad ni Sam Sulek at baka sa ilang pagsasanay sa espada, malapit na siyang lumakas para makapagpalabas ng maraming magic spells hanggat gusto niya. Sumang-ayon si Kuno doon at agad na umalis si Aiko para maghanap ng magaling na maestro ng espada para sanayin siya. Kinabukasan mismo, nakita ni Aiko ang isang matandang maestro ng espada na si Oru na nagsimulang sanayin siya. Natapos niya ang mga batayan sa unang araw niya kung saan dumating din si Jen, handa na para sa mga aralin sa mahika. Medyo nagulat si Jen sa pagsisikap na ginagawa niya kahit gusto niyang magpahinga. Pero agad niyang ibinaba ang espada at kumuha ng isang wand, handa para sa susunod na aralin. Hindi sigurado si Jen kung gaano karami pang lakas ang natitira sa kanya, kaya nagpasya siyang tingnan na lang kung naitandaan niya ang natutunan nila sa nakaraang aralin. Agad binigkas ni Kuno ang spell, pero sa halip na isang water ball lang ang lumabas, na nakalikha ng halos 10 perpektong malinaw na bola ng tubig. Nagulat si Jen, nagtataka kung paano niya natutunan ang salamangka ng ganoon kabilis at napagtanto niya na talagang kakaiba ang batang ito. Nang hapon na yun, dinalaw si Kuno ng isang bisita mula sa maharlikang kabisera na ang prinsesa mismo pala na nagngangalang Miri. Simula nang isilang si Kuno, ipinangako na siya rito dahil si Kuno ay kabilang sa isang marangal na pamilya at taglay niya ang peklat ng bayani na napakalaking bagay. Hindi niya siya masyadong gusto, dahil noong huling dalaw niya rito, lagi itong nagtatago, ayaw makipaglaro sa kanya. Mula ng araw na yon, nagsimula siyang matakot sa posibilidad na kailangan niyang mamuhay, kasama ang isang mayamo na kaaway habang buhay. Sa kanyang pagtataka, nang makita niya ito ngayon, mukhang ibang-iba itong tao. Habang nakangiti ito ng magiliw sa kanya, tinatanggap siya sa kanyang malaking bahay, agad niyang tinanong kung may nangyari dahil iba ang hitsura nito ngayon, at sumagot ito na umibig siya sa mahika at nakahanap ng bagong layunin sa buhay. Pagkatapos, humingi ito ng paumanhin sa hindi pagbibigay ng sapat na atensyon tuwing sila ay nagkikita noon at sinabi na marami siyang ikukwento sa kanya tungkol sa mga bagong pangyayari at agad na lumikha ng bowl ang tubig sa harapan. Tungkol sa kanya, agad siyang natuwa at humanga, ngunit nagpasya si Kuno na subukang suyuin siya at lumikha ng bahaghari gamit ang kanyang bowl ang tubig, na naging napakaganda. Hinawakan niya ang kamay nito at ipinasyal sa hardin kung saan nagpalitan sila ng kwento tungkol sa kanilang buhay. At di nagtagal ay nagsimula ng lumubog ang araw at kinailangan na niyang bumalik sa kanyang karawahe at bumalik sa kabisera. Kinabukasan, sinabi niya kay Flora na gusto niyang matutunan ang lahat ng gawin ng isang maginuo upang maging mas mabuting kapareha kay Miri at maging si Flora ay humanga sa kanyang pag-iisip at sinimulan siyang turuan ang lahat ng paggalang na dapat madali para sa isang maharlika. Pagkatapos ng kanyang leksyon, dumating din si Jen para sa kanyang klase at nagulat sa pagbabago sa pag-uugali ni Kuno habang binabati siya ng pormal at pinasasalamatan siya sa lahat ng nagawa niya hanggang ngayon. Nagpasya si Jen na itaas siya mula sa mga batayang spell at ipinapaliwanag na maaari na silang sumulong at pag-aralan ang mas komplikadong spell na mangangailangan sa kanya na pag-isipan ang lahat ng iba't ibang bahagi ng kanyang spell. Halimbawa, maaari mong baguhin ang lapot, kulay, temperatura at iba pa at gamitin ito sa napakaraming paraan. Pagkatapos, lumikha siya ng 2 bola ng tubig sa harap niya at sinabihan siyang hawakan ang 2. Ang mga hugis na yun ay pamilyar na sa kanya kaya agad niya itong kinuha at napagtanto na ang isa ay mainit at ang isa naman ay mas malamig. Sagot ni Jen na ang mga pagbabagong tulad nito ang nagpapaiba sa isang salamangkero sa isa pa.
Tila nauunawaan ni Kuno ang konsepto at lumikha ng isang bola ng tubig na bumagsak sa tasaang nasa harap niya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Aiko na sumipsip, na nagpagulo sa kanya ng kaunti, ngunit hindi na siya nagtanong at sumunod. Sa sandaling matikman niya ang tubig, nagbago ang kanyang ekspresyon, at sinabi niya sa kanila na ang lasa ng tubig ay parang apple juice. Lubos na nasindak si Jen dito dahil naisip niya kung paano inabot siya ng buong magdamag na walang tulog, para makaisip ng bagong bagay na ituturo sa kanya. Kaya ang pinakamaliit na magagawa niya ay huwag itong agad na kabisaduhin. Nang gabing yun, gising si Kuno sa kanyang kama, hawak ang isang berdeng mansanas at isang pulang mansanas, iniisip kung paano niya maiintindihan ang lasa at amoy ng iba't ibang bagay. Ngunit wala pa rin siyang ideya kung ano ang kulay, hanggang sa makahanap siya ng paraan para maintindihan na hindi siya makakagawa ng mas pinong pagbabago sa kanyang mahika, lalo na ang isang set ng mahiwagang eyeballs. Kinabukasan habang siya ay nakaupo para sa almusal, may nagbago sa kanya. Sinabi niya kay Aiko na gusto niya ng milk tea na walang gatas, na kalokohan, ngunit si Aiko ayaw niyang kutsain ng isang taong may kapansanan, kaya pinakiusapan niya itong kumuha ng tubig para sa kanya. Lumikha siya ng isang bowlang tubig sa ere at ipinadala ito sa kanya nang bigla niyang napagtanto na nakakaramdam siya ng iba't ibang bagay sa buong buhay niya. At paano kung ang mga bagay na iyon ang tinatawag ng iba na kulay? Pumili siya ng isang berdeng mansanas at tinanong kung pula ba ang mansanas na ito. Ngunit iniisip lang ni Aiko na nababaliw na siya at sinabi sa kanya na berde ito at hindi pula. Pagkatapos, pumili siya ng ibang mansanas at tinanong kung pula ba ang mansanas na iyon. Sumagot si Aiko na ito ay talagang kulay pula. Doon siya ginulat ni Kuno sa pag-angkin na ang basket sa harap niya ay may 3 pula at 2 berdeng mansanas. Nagulat si Aiko nang marinig yun, ngunit sumagot si Kuno na nakaramdam siya ng iba't ibang bagay sa pamamagitan ng paghawak sa mga ito. Iniisip niya na malalaman niya kung ano ang pakiramdam ng bawat kulay sa kanyang mga daliri. Malaking pag-unlad ito, at agad na tumakbo si Aiko para sabihin sa kanyang ama ang tungkol sa bagong nangyari. Agad niyang tinanong kung nakababasa na ng libro si Kuno, at sumagot si Aiko na kaya niyang bakatin ang kulay ng tinta sa papel at magbasa sa ganoong paraan. Kinabukasan, sinimulan niya muling sanayin ang kanyang mahika at lumikha ng isang malaking bowl ang tubig na kulay pula, sinasabing mas nadarama niya ang kulay kapag mas malaki ito. Sa sandaling yun, tinawag siya ng kanyang ina na sumire sa kanyang konsentrasyon at ang bola ng tubig ay nahulog sa kanila na nagtatakip sa kanila ng pulang likido. Nawala ng malay ang kanyang ina sa pag-aakalang may nangyari at ang kanyang mahal na anak ay nabahira ng dugo, na ikinagulat ni Kuno. Ngunit sinabi ni Aiko sa kanya na ang kulay ng dugo ay pula rin, kaya natakot ang kanyang ina. Habang nangyayari ito, pinapanood ito ni Jen mula sa malayo, iniisip na ang mga bagay na nagagawa ni Kuno ay higit sa anumang nakita na niya dati, at iniisip kung ang batang ito ay may talento upang makamit ang pinakamahalagang titulo sa mundo at maging isang cerulean. Sa lamangkero, lumipas ang ilang araw at ngayon, sinimulan na ni Kuno ang pag-aaral tungkol sa hydromancy, sinusubukan niyang palawakin ang kanyang kaalaman para makita kung saan pa siya magaling. Pero parang hindi maintindihan ni Aiko kung ano ang hydromancy, kaya sinubukan niyang ipaliwanag sa kanya sa simpleng paraan na ang hydromancy ay paggamit lang ng tubig sa isang mangkok para malaman ang hinaharap o makahanap ng isang bagay na nawawala. Agad na nagtanong si Aiko kung pwede niya itong gamitin para makahanap ng mapapangasawa, pero sinabi ni Kuno na huwag siyang mag-alala dahil isa siyang magandang dalaga na nasa kasagsagan ng kanyang kabataan, at maraming lalaki ang gugustuhin siya ay mapang-asawa. Impyerno kung hindi siya isang maharlika, nakatakdang ipakasal sa prinsesa. Papakasalan din niya sana ito, nagtatawanan silang dalawa tungkol doon, habang pinaalala ni Aiko sa kanya na mas matanda siya ng 10 taon. Ngunit sumagot si Kuno na ang edad ay numero lamang para sa kanya. Sakalang dumating si Flora para sa mga aralin at nagbigay ng pagsusulit kung saan pumasa siya ng napakagaling dahil ang lahat ng sagot ay napakalalim, wasto sa politika at walang makapagpapahamak sa kanya sa Instagram. Iniisip niya na halos lahat na ng kaya niyang ituro sa antas na ito ay naituro na niya at nag-aalala siya na baka tinuruan din niya siyang magpaibig sa babae. Ayon, habang sinusubukan niyang manligaw sa bawat babaeng makita niya. Maya-maya, inalok ni Kuno siya ng tsaa at sinimulang subukan din siyang suyuin, at nag-alala siya kung baka madamay ito sa mga usapin.
Pero naisip niyang mas mabuti na rin dahil dati naman siyang malungkot at mapanglo, ngayon at least mukhang nag-e-enjoy na siya sa buhay niya. Nang gabing yun, sinabi ni Aiko kay Kuno na kailangan na nilang maghanda dahil gusto siyang makita ng kanyang amang Panginoon at ipinatawag siya sa kanyang mansyon. Agad siyang naghanda at di nagtagal ay umalis silang dalawa sa malamig na gabi na may hawak na sulo si Aiko habang nagrereklamo siyang giniginaw. Nagpas siyang kumilos si Kuno at gumamit ng kanyang mahika para lumikha ng dalawang malaking patak ng tubig. Pero nagulat si Aiko, mainit at malambot ang tubig. Idinikit niya ito sa kanyang mukha at sinabing gusto niyang matulog sa isang kama na gawa rito. Sinabi naman ni Kuno na huwag siyang mag-alala dahil prototype pa lang ito at naghahanda na siya para sa mas marami pang produkto. Pagkatapos ay tinanong ni Kuno si Aiko kung may nagawa ba siyang mali nitong mga nakaraang araw at kung bakit siya tinatawagan ng kanyang ama, kung galit ba ito sa kanya. Naalala niya ang huling pangyayari nang gumawa siya ng pulang bowl ang tubig na nagdulot sa kanyang inanang. Mahimatay at nagalit ang kanyang tatay sa kanya. Sabi ni Aiko sa kanya na huwag mag-alala dahil ginagawa na niya ang lahat. Nang maayos kaya walang dapat ikagalit ang kanyang tatay sa kanya. Di nagtagal dumating sila sa mansyon at nagmadaling pumasok para magpainit, nang siya ay sinalubong ng mayordomo at ng kanyang kuya. Tuwang-tuwa si Kuno na makita ang kanyang kuya, dahil hindi niya ito madalas makita, pero sinabi ng kanyang kuya na wala silang gaanong oras dahil naghihintay ang kanilang mga magulang sa solar. Dinala sila ng kuya niya sa silid at habang papunta, tinanong niya si Kuno kung gusto niyang hawakan ang kamay niya para gabay, pero sinabi ni Kuno na hindi na. Mag-alala dahil mas napapansin na niya ang kanyang kapaligiran at hindi na siya mahihirapan gumalaw dito. Naaalala ng kanyang kapatid noong palaging nasa kanyang emo state si Kuno at kailangan niya itong hawakan sa kamay para dalhin kahit saan, kahit sa loob lang ng bahay. Nagtataka talaga siya sa laki ng pagbabago ni Kuno sa loob ng maikling panahon at hinihiling niya ang kanyang ikabubuti. Maya-maya, kumatok sila sa solar at pumasok. At sinabi ng kanyang ama na sinasabi ni Miss Flora na naituro na niya ang lahat ng dapat niyang ituro sa isang batang maharlika, at para sa karagdagang edukasyon, kailangan na ang isang formal na paaralan. Sumagot si Kuno na hindi talaga niya gustong pumasok sa eskwela dahil ayaw niyang magdulot ng problema sa sinumang kaklase o guro dahil sa kanyang kapansanan. Bukod pa rito, sinasabi niya na may sarili siyang plano at napagdesisyonan na niya kung anong landas ang gusto niyang tahakin at tiyak na hindi kasama roon ang eskwela. Tinawanan ito ng kanyang ama, samantalang papaluan ako ng tatay ko kung sinabi ko ito. Sabi ng kanyang ama na iniisip din niyang ang formal na edukasyon ay para lang sa mga normal, pero dahil ito ay obligadong batas para sa sinumang may dugong maharlika, kinailangan niyang humingi ng pabor sa hari para makagawa ng eksepsyon para kay Kuno. Sumagot si Kuno na naamoy na niya ang paboritismo, at sinabihan siya ng kanyang ama na tumahimik na lang at tanggapin kung anong ibinibigay sa kanya nang hindi nagmamagaling. Dahil dyan, dumiretso na si Kuno sa mga tunay na tanong at nagsimulang magtanong tungkol sa kanyang baon, sinasabing nararapat siyang bigyan ng dagdag dahil sa sipag niya sa trabaho. Gaya ng isang ganid na kapitalista, tumanggi ang kanyang ama, sinasabing sa susunod na gumawa siya ng kalokohan tulad ng nangyari sa hardin, babawasan niya ang baon niya sa loob ng 6 na buwan. Sumingit ang kanyang ina para baguhin ang usapan at ibalik ito sa tamang landas. Naalala ng kanyang ama kung bakit niya pinatawag si Kuno at sinabi sa kanya na sang-ayon siya. Sa kanyang desisyon na huminto sa pag-aaral, kailangan din niyang isipin ang kanyang kinabukasan, kasama si Prinsesa Miri. Dahil ang pag-aaral ay napakahalagang bahagi sa pagpapalaki ng mga maharlika, maaaring kutsain siya dahil ang kanyang mapapangasawa ay hindi man lang nakapag-aral ng maayos. Nakakagulat na nauunawaan ni Kuno ang lahat ng ito at sumasang-ayon siyang pumasok sa eskwela. Sinasabing magiging abala ito, ngunit hindi niya hahayaang kutsain ang prinsesa dahil sa kanya. Sinabi ng kanyang ama na huwag siyang mag-alala, dahil sa tulong ng koneksyon at impluensya, naayos na niya na kailangan lamang niyang pumasok sa eskwela ng 5 beses para ibigay ang huling advanced. Magpasa ng mga pagsusulit para makapagtapos. Parang magandang plano yun kay Kuno kaya agad siyang pumayag. Sinabi ng kanyang nakatatandang kapatid na huwag siyang mag-alala at hindi siya mag-iisa dahil silang dalawa ni Prinsesa Miri ay kukuha rin ng parehong pagsusulit para sabay-sabay silang makapagtapos. Tuwang-tuwa ang kanyang ina dahil malapit nang pumasok sa paaralan ang kanyang anak at agad na tinawag si Aiko, dahil kailangan nilang kumuha ng maraming sukat para sa kanyang Amerikana at iba pang damit. Bago siya makaalis,
Tinawag ulit ng kanyang ama si Ikisho at sinabi sa kanya na habang si Kuno ay nasa paaralan, may mga ilang maharlika na galit sa kanila. Sinusubukan nilang lapitan siya at si Prinsesa Miri at trabaho niya na tiyakin na walang mangyayari. Sinasabi ni Ikisho sa kanya na huwag mag-alala, dahil lagi siyang kasama nila at titiyakin na ligtas ang kanyang nakababatang kapatid. Sa susunod na bisitahin siya ni Prinsesa Miri, masaya siya na malaman na papasok siya sa paaralan kasama niya at sinasabi sa kanya na huwag mag-alala dahil igagala niya siya at ipapakita ang lahat. Naisip ni Kuno na maaaring hindi magustuhan yun ng ibang mga maharlika na may gusto sa kanya at magselos, ngunit sinabi ni Miri sa kanya na huwag mag-alala dahil hindi iyon mangyayari. Tinanong ni Kuno kung hindi ba siya sikat sa kanyang paaralan at isa lamang siyang nag-iisa, ngunit sinabi niya sa kanya na kitang-kita namang sikat siya dahil prinsesa siya at alam niyang may kahit 5 lalaki na gustong manligaw sa kanya. Inisip ni Kuno na ang mga bagay na ito ay maaaring maging problema, kaya nagpasya siyang kumuha ng ibang magic staff para sa proteksyon. Sa wakas, dumating ang araw ng pag-alis at naghanda si Kuno kasama si Ikisho, ngunit nakatuon ang atensyon ng lahat kay Kuno dahil napakagwapo niya sa kanyang bagong kapa at isang bagong baston. Nagpakuha muna siya ng ilang pose bago sumakay sa karwahe at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mahika sa tubig upang takpan ang mga gulong ng karwahe ng manipis na patong ng tubig upang maging mas matatag ito at hindi gaanong matagtag. Medyo humanga si Ikisho sa mga ideya ni Kuno, habang masaya lang si Kuno na may aktwal na silbi ang kanyang mahikal na kakayahan sa totoong buhay, hindi tulad ng kurso sa gender studies o antropolohiya. Naalala ng kanyang kapatid noong panahon na isa pa ring malungkot na emo kid si Kuno at nadapa dahil hindi nagbigay pansin si Ikisho at pagkatapos ay nagsimulang umiyak na parang bata. Sinabi ni Kuno sa kanya na huwag mag-alala, dahil hindi na siya ang taong yun at sapat na siyang malakas para hamaba pa ang buhay kaysa sa lahat ng sangkatauhan. Medyo nag-aalala na si Ikisho, dahil ang kanyang pasaway na kapatid ay nagsisimula ng mas parang hari ng demonyo kung magsalita kaysa sa muling pagkakatawang tao ng isang bayani, pero isinasantabi niya ang kanyang mga iniisip nang sa wakas ay makarating sila sa akademya. Nakita ni Kuno si Miri na naghihintay sa kanya sa labas at agad siyang nagsimulang manligaw dito, habang ang kanyang nakatatandang kapatid ay nakatayo lamang at hindi alam ang gagawin. Di nagtagal, medyo nabigla si Kuno sa dami ng mga bagong karanasan dahil naririnig niya ang libu-libo at nararamdaman ang presensya ng daan-daang estudyante sa loob ng paaralan. Iniisip niya kung paano sana umurong ang dati niyang sarili dito, pero binigyan siya ng kanyang mahika ng kumpiyansa na kailangan niya at hinawakan niya ang mga kamay ni Miri at pumasok sa akademya. Siya agad ang naging paboritong estudyante ng mga babae, dahil sinasabi nila na ang bagong lalaki ay mas kamukha ng prinsipe sa mga kwento kaysa sa isang estudyante, kahit pa ang propesor na dapat sana ay maglilibot sa kanya sa paaralan na stress dahil nabalitaan niya na si Kuno ay isang napakahiyaing bata. Ngunit ang realidad ay ganap na magkaiba. Tinawag niya ito at nagpakilala bilang Professor Cast, sinasabing siya ang magiging gabay nito ngayong araw. Nagpasalamat siya sa tulong at nagpaalam sa kanyang kapatid at kay Miri na nangako na magsabay-sabay silang mananghalian. Habang iginagala siya ng propesor, wala siyang kamalay-malay na nakagawa na siya ng isang grupo ng mga kaaway ng mga bully na dating naghahari sa eskwelahan at pinakasikat bago siya dumating. Dinala ni Cast si Kuno sa isang hiwalay na silid-aralan at ipinaliwanag na bibigyan niya ito ng 5 pagsusulit para sa kanyang pagtatapos at karaniwan ay may pagitan ang bawat pagsusulit. Ngunit dahil ang paaralan ay nakatanggap ng direktang utos mula sa kanyang ama at mismong hari na pagsamahin ang kanyang mga pagsusulit, seryosong sumagot si Kuno na ang hari at ang kanyang ama ay matalik na magkaibigan at ang ginagawa nila ay malinaw na paboritismo na hindi niya sinasang-ayunan. Sinabi ni Cast na ayaw niyang masangkot sa anumang uri ng gulo sa politika at nakikiusap sa kanya na huwag siyang isama sa kanyang woke activism. Iniaabot niya sa kanya ang papel ng pagsusulit at sinasabing mayroon siyang 2 oras para tapusin ang pagsusulit. Pagkatapos ng pagsusulit, nakipagkita siya kay Miri at nagtungo sila para kumain. Bago pa man sila makarating sa kainan, nilapitan sila ni Prinsipe Lyle, na nakatatandang kapatid ni Miri, at galit sa katotohanang may isang mas popular kaysa sa kanya na nasa paaralan ngayon. Ramdam ni Kuno na naninigas si Miri sa pagkakita sa kanyang kapatid, ngunit wala siyang ideya kung sino ang kanyang kaharap sa ngayon. Akmang sasagat na siya ng masama dahil prinsipe man ito o hindi,
walang sino man ang magsasalita ng masama sa kanyang mapapangasawa. Pero bago pa siya makakilos, sumingit si Iksho at sinubukang payapain ang sitwasyon. Sa kasamaang palad, mukhang wala sa mood makipag-usap ng maayos si Lyle at ang kanyang mga alipors at pilit nilang pinalalala ang sitwasyon. Maya-maya pa ay nagpasya si Kuno na kumilos, at lihim niyang ginamit ang kanyang mahika upang tipunin ang lahat ng malapit na mahikang patak at ibinuhos ito sa pantalon ni Lyle, sabay sabing mukhang nahihiyang prinsipe sa kanyang pantalon. Galit na galit ang prinsipe, pero masyadong napahiya para magsalita at umalis para magpalit ng damit. Samantalang sinabihan ni Iksho ang kanyang kapatid na huwag maingay dahil walang dapat makaalam na siya ang may gawa. Sino ang gumawa noon sa maharlikang prinsipe ng kaharian? Paulit-ulit na iniisip ni Iksho kung ano ang maaaring mangyari ngayong nagkaroon sila ng kaaway sa ika-6 na prinsipe ng kaharian. Pero parang walang pakialam si Kuno habang nilalantakan niya ang kanyang burger, habang nagdadasal si Iksho na makapasa sila sa kanilang mga pagsusulit ng walang anumang aberya. Samantala, galit na galit si Lyle kay Kuno at nagbabalak siya ng paghihiganti. Naglalakad siya ng nakakatakot sa mga pasilyo ng paaralan at takot sa kanya ang mga estudyante. Hindi niya pinapatawad kahit ang mga guro at sinabihan si Cass na bumalik na lang sa kusina nang sinabihan siya nito na medyo hinaan ang kanyang boses sa mga pasilyo. Sa likod sa dining hall, tinanong ni Kuno sina Miri at Iksho kung anong problema kay Lyle at bakit hindi man lang niya sinubukang itago ang galit nito. Sumagot si Miri na marahil ginawa niya yun para panatilihing maayos ang kanyang kalagayan dahil natatakot siyang malampasan niya ito balang araw. Interesado si Kuno sa chismis at sinabi ni Miri na si Lyle ay ang ika-6 na prinsipe at siya naman ang ika-9 na prinsesa. Sa normal na pagkakasunod-sunod, mas mababa siya kaysa rito. Ngunit dahil nakatakda siyang ipakasal sa isang taong may peklat ng bayani, mabilis na tumataas ang kanyang katayuan sa lipunan at yun ang ikinatatakot ni Lyle. Sinabi ni Miri na ngayong nagpakilala na si Kuno sa lipunan, mas mataas na ang kanilang dalawa. Mas mataas na antas sa lipunan kaysa kay Lyle at desperado lang siyang manatiling mahalaga. Nakakabagot kay Kuno ang lahat ng bagay na may kinalaman sa politika at sinabi ni Miri sa kanya na kahit hindi siya isang mago o ang may dala ng banal na peklat, magiging masaya pa rin siya na maging kasintahan niya. Ginagamit ni Kuno ang kanyang mga kasanayan sa panliligaw at sinabi na natutuwa rin siyang maging kasintahan niya at sa susunod na makita niya ang kanyang ama, magpapasalamat siya ng labis sa kanya. Kahit na hindi niya balak lumuhad sa harap ng ibang lalaki, sinabi niya na dapat muna siyang humingi ng tawad kay Prince Lyle para sa kanyang mga ginawa. Parehong sinabi ni Iksho at Miri sa kanya na huwag niyang gagawin dahil mas masama pa yon kaysa sa pagde-date ng isang babaeng kaibigan pa rin ng kanyang ex. Di nagtagal, oras na para sa huling pagsusulit ni Kuno at sinasanay niya ang kanyang mahika kasama si Jen bago kumuha ng pagsusulit. Gaya ng dati, tumatawag siya ng isang patak ng tubig at sinabi ni Jen sa kanya na baguhin ang pakiramdam nito ngayon. Agad na ginamit ni Kuno ang kanyang kapangyarihan para i-freeze ang patak at nang hawakan nito ni Jen, sinabi niya na parang mansanas ang pakiramdam nito, na hindi talaga posible pero laging tama ang mga nerd na kontrabida. Sinabi niya kay Kuno na humawak ng maraming bagay para maintindihan kung ano ang pakiramdam nila at gamitin ang mga ito para baguhin pa ang kanyang mahika. Imbes na gamitin ang pagkakataong ito para hawakan siya, o ilang damo, si Kuno ay pumunta at nagsimulang galawin ang isang kabayo pagdating niya sa eskwela. Lumabas si Iksho at nagulat nang makita ang kanyang kapatid na umaasal ng kainahinala, ngunit pinabayaan na lamang niya ito sa kanyang ginagawa. Sa sandaling yun, dumating si Miri na tumatakbo upang batiin sila at umarte ng sobra si Kuno, sinasabing dahil huling araw na niya siyang makikita sa eskwela, parang guguho ang mundo para sa kanya. Pagkatapos noon, pumasok siya kung saan sinabi ni Cass sa kanya na sasama siya sa pagsusulit kasama ang ibang mga estudyante. Nagulat si Kuno nang marinig yun at labis siyang nasabik dahil ito ang unang pagkakataon na mararanasan niya ang tunay na buhay sa eskwela. Pagkatapos, bumaling siya kay Cass at sinabi na mamimiss niya ang silang dalawa lang sa kanilang espesyal na silid at hindi siya gaanong nababahala sa kung gaano yun kasama pakinggan. Sinabi niya kay Kuno na babantayan lamang niya ito at hinihiling sa kanya ang pinakamahusay na swerte para sa pagsusulit. Puna ni Iksho na tila naging malapit na sina Kuno at Cass at kinumpirma naman niya, sinasabing marami silang napag-usapan noong mga pagsusulit. Ikinwento niya kung paano nag-exam si Cass para maging guro dahil sa isang lalaking minahal niya,
Pero bumagsak ang taluna na yun sa pagsusulit at siya lang ang pumasa. Ngayon, isa na siyang guro at wala siyang trabaho at walang ideya si Cast kung ano ang ginagawa niya sa ang kanyang buhay. Parehong nag-aalala sina Iksho at Miri sa kalagayang pangkaisipan ni Cast matapos marinig ang mga paksang pinag-uusapan niya kasama ang isang bata, ngunit sa sandaling iyon, inistorbo sila ng ilang estudyante dahil interesado rin sila kay Kuno. Sinabi ni Cast sa kanya na ipakilala ang kanyang sarili at nagpakilala si Kuno bilang kasintahan ni Miri at nakababatang kapatid ni Iksho. Humanga ang lahat sa kanya nang walang dahilan at sinabi ni Kuno na talagang masaya siyang makita na ang kanyang kasintahan at nakatatandang kapatid ay mayroon palang mga kaibigan dahil walang lumalapit sa kanila hanggang ngayon at nalungkot siya sa pag-iisip na nag-iisa sila. Sinabi ni Iksho kay Kuno na huwag silang malitin ng ganon at napahiya si Miri habang ipinapaliwanag niya na hiniling niya sa lahat ng kanyang kaibigan na iwanan muna siya para mas makapaglaan siya ng oras sa kanya. Nagpaumanhin si Kuno dahil hindi niya napansin ang kanyang nararamdaman at inulit niya na natutuwa siya na pareho silang may mga kaibigan ni Iksho. Ayaw niyang maging direkta sa kanila at tanungin kung sila ay mag-isa dahil bastos yun at hindi siya pinalaki ng kanyang ina na bastos. Handa na sana siyang sabihin sa kanila na okay lang na walang kaibigan sa pamamagitan ng pagpapanggap na naaawa sa sarili at sinasabing mas malala pa ang sitwasyon niya. Kumbinsido ang lahat sa kanyang pag-arte. Ngunit alam ni Miri na walang problema kay Kuno na walang kaibigan at kinumpirma niya ito. Malapit na, oras na para magsimula ang pagsusulit at sinabi ni Cast kay Kuno na tumigil sa pagdisturbo sa kalapati at umupo na sa kanyang upuan. Sinimulan na siyang ihatid ni Miri sa kanyang upuan nang biglang dumating si Lyle at itinulak silang dalawa. Galit siya kay Miri dahil nakarating na sa palasyo ang balita tungkol sa nangyaring insidente sa kasal at pinag-uusapan na siya ng mga lingkod bayan. Iniisip ni Lyle na pare-pareho lang silang lahat dito at sigurado siyang pinag-uusapan nila siya dahil wala silang lakas ng loob na sabihin ito sa kanya ng harapan. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao sa galit, ngunit biglang hinawakan ni Kuno ang kanyang kamay, at ipinakilala ang kanyang sarili sa prinsipe. Sabi niya, hindi raw siya nagkaroon ng pagkakataong batiin siya ng maayos noong nakaraang araw, pero gusto talaga niyang maging maganda ang relasyon nila ng kanyang bayaw. Ang buong klase ay gulat nang makita ito dahil walang sino man ang nangangahas lumapit kay Lyle, maliban sa iilang sunod Sun Yeren. Sa kabilang banda, ito ang unang pagkakataon na may bumati kay Lyle ng ganito at hindi niya alam kung paano siya tutugan. Mahigpit na kinamayan ni Kuno si Lyle at hindi makawala si Lyle sa kanyang pagkakahawak, kahit anong pilit niya. Nagpapanggap siyang napakamulat at sinasabi kay Kuno na hindi niya binigyan ng pahintulot na hawakan ang kanyang kamay o kausapin siya. Gayunpaman, hindi niya pinapansin ang sinabi nito at sinasabi na napakalalaki ng kamay ni Lyle. At gusto niya na nasa leeg niya ang mga ito. Sobra na ito para kay Lyle at agad siyang bumaling kay Miri, tinatanong kung anong problema sa mapapangasawa niya. Imbes na sumagot, tumawa si Miri dahil hindi niya akalain na kayang mamula ni Lyle. Mas lalong napahiya si Lyle dahil sumali ang buong klase kay Miri sa pagtawa sa mga reaksyon niya, at bumaling siya kay Kuno, sinasabihan itong bitawan ang kamay niya. Sa wakas, iniwan siya ni Kuno at natapos ang usapan ng payapa. Nagsimula ang pagsusulit at nang matapos at na-check ang mga sagutang papel. Inanunsyo niya na lahat ay pumasa sa pagsusulit. Masaya ang lahat na marinig yun at ipinagdiriwang ni Kuno na nakapagtapos siya kasama ang kanyang kapatid at kasintahan. Nang gabing yun, umuwi siya at nagpaalam sa lahat. Malungkot ang lahat na magpaalam sa kakatwa ngunit kaakit-akit na batang lalaki, at tila nagbago pa si Lyle matapos makilala si Kuno. Kinabukasan, nagpatuloy ang kanyang mga aralin sa Mahika kasama si Jen at sinabi niya rito na lumikha ng isang maliit na bagyo. Nilikha iyon ni Kuno at pagkatapos sa utos ni Jen, hinati niya ito sa 10 bola ng tubig, kinulayan ang mga ito at pagkatapos ay binago ang kanilang tekstura. Nasiyahan si Jen dito, ngunit mayroon pang ipapakita si Kuno. Sabi niya na may natutunan siyang bago kamakailan at pagkatapos ay binago ang isang patak ng tubig sa isang puting kalapati na lumilipad na parang tunay. Napaluhod si Jen, napagtantong opisyal na mas mahusay na salamangkero si Kuno kaysa sa kanya, at mawawala sa kanya ang trabaho ng pagtuturo sa kanya. Napagpasyahan niyang ihayag ang katotohanan ito kay Kuno sa oras ng tsaa at hinihiling sa kanya na ihanda ang kanyang sarili sa isipan dahil mayroon siyang nakakagulat na balita para sa kanya.
Pinauuwi ni Kuno si Aiko bago tanungin si Jen kung isa siyang diyosa na nagmula sa ibang mundo para turuan siya. Ngunit ngayon ay kailangan na niyang bumalik sa kanyang banal na dimensyon. Naaliw si Jen sa ideyang iyon, ngunit hindi niya ito masyadong pinag-isipan. Sinabi niya kay Kuno na wala na siyang maituturo sa kanya, at mas mahusay na siya. Kaysa sa kanya ngayon, tumayo si Kuno at sinabi niya na ayaw niya siyang paalisin, dahil ang maliliit na paraan na naimbento niya para abalahin siya at pahabain ang kanyang trabaho ay nagpaunawa sa kanya ng higit pa tungkol sa mahika kaysa sa anumang normal na klase. Higit pa roon, nagpapasalamat siya dahil siya ang nagbigay inspirasyon sa kanya upang lumikha ng mga mata gamit ang mahika. Desperado siyang panatilihin siya bilang kanyang guro at nag-aalok na taasan ang kanyang sweldo. Ngunit naging tapat si Jen sa pagkakataong ito at sinabi na labis siyang binayaran sa lahat ng oras na ito, at ngayon ay wala na siyang gagawin. Sinabi niya kay Kuno na dapat siyang kumuha ng guro na mas mahusay kaysa sa kanya para mag-aral pa. Ngunit tumatanggi siya. Sabi niya na lumaki siyang ganoon dahil sa mga maliit na pakana at gusto niyang lokohin pa siya nito. Habang sinasabi niya ito, lumalabas mula sa kung saan-saan ang mga hayop na gawa sa tubig at nagsisimulang yamakap kay na mas lalong nakasisiguro na tapos na ang papel niya sa buhay ni Kuno. Kasabay nito, umaalis siya sa bahay ni Kuno at nagpas siyang maging mas mahusay na salamangkera matapos siyang maging inspirasyon sa pagsisikap at dedikasyon ng kanyang mga estudyante. Di nagtagal, sinabi ni Aiko kay Kuno na nagbitiw na rin sa trabaho si Flora dahil kumpleto na ang kurikulum at nakapagtapos na si Kuno. Hindi na siya naghintay na magpaalam dahil labis siyang maaapektuhan, at nagdesisyon si Kuno na sumulat ka ng liham pasasalamat sa kanya. Sabi ni Aiko sa kanya na tanungin niya kung mayroon siyang gwapong katulong sa kanyang mansyon, na mahigit 6 na talampakan ng taas, dahil naghahanap siya ng mapapangasawa. Tinanong ni Kuno si Aiko kung plano niya talagang magbitiw sa kanyang trabaho at magpakasal sa isang tao. Kinumpirma ni Aiko, sinasabi na nararamdaman niya na kayang-kaya na ni Kuno ang kanyang sarili ngayon, at oras na para magpakasal siya dahil medyo pangit na ang mga mapupusuan pagkatapos noon. Habang naghahapunan, sinabi ni Kuno sa kanyang mga magulang na nagbitiw na lahat ng kanyang mga guro at sinabi sa kanya ni Jen na humanap ng isang pambihirang mago para turuan siya sa susunod. Sabi ni Ikshon na medyo sikat si Zio, ang maharlikang salamangkero, kamakailan, at mapapatunayan ito ng kanyang ina. Na iyon, humiling si Kuno sa kanyang ama na hirangin si Zio bilang kanyang guro, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi ganoon ang mga bagay. Nilinaw niya na hindi niya maaaring tawagin ang maharlikang salamangkero para turuan siya, at tinanong ni Kuno ang kanyang ama kung ano ang silbi ng pagiging matalik na kaibigan ng hari kung hindi man lang niya ito magawa. Sinabi ng ama ni Kuno sa kanya na ang hari lamang at ang mga taong direktang pinahintulutan niya ang maaaring makipagkita sa mga maharlikang salamangkero, na bihirang lumabas ng kastilyo at hindi nakikipagkita sa mga ordinaryong tao. Naiintindihan na ngayon ni Kuno ang kanyang sitwasyon, ngunit mayroon na siyang solusyon para doon. Sinabi niya sa kanyang ama na sasama siya sa kanya sa palasyo sa susunod niyang pagpunta, para makausap ang hari, at pagkatapos ay maliligaw siya doon. Hahanapin siya ng mga maharlikang salamangkero, at sa pamamagitan ng swerte, kukunin siya bilang kanilang estudyante. Sinasabi ng tatay ni Kuno na tigilan na niya ang panunood ng sobrang anime at K-drama dahil hindi ganoon gumagana ang mga bagay sa totoong buhay. Sabi niya na walang garantiya na gagana ang plano niya, pero tiwala si Kuno na makukuha niya ang gusto niya. Hinihingi niya ang tulong ng kanyang ina, at dahil paborito siya nito, nakikiusap ito sa kanyang tatay na gumawa ng paraan. Sunod sanyeran ng lalaki sa kanyang asawa, kaya pumayag siyang kausapin ng hari tungkol sa bagay na ito, kahit wala siyang gaanong pag-asa na magtatagumpay ang plano. Pagkalipas ng ilang araw, isang dalubhasang salamangkero ang nakatanggap ng dokumento mula sa isa ring mataas na antas ng salamangkero. Nagulat siya na ang isang baguhang salamangkero ay nag-aaral para maging estudyante ng maharlikang salamangkero na si Zeo, ngunit sinabi ng babae na tila may talento ang batang lalaki at labis na nagkakagusto si Prinsesa Miri sa kanya. Walang pakialam ang dalubhasa tungkol doon at sinimulang basahin ang dokumento ni Kuno ng detalyado, at sapat na yun para maging interesado siya sa bata. Lumipas ang ilang araw mula noon at sa wakas, nakatanggap si Kuno ng tawag mula sa maharlikang palasyo upang humarap sa maharlikang salamangkero. Sumakay siya sa isang karwahe kasama ang kanyang ama, na mukhang masaya sa nangyayari. Sabi ni Kuno,
Malalim siguro talaga ang pagkakaibigan ng hari at ng kanyang ama at handa itong tumulong sa kanya. Ngunit sumagot ang kanyang ama na ang tunay na dahilan kung bakit sila nagkaroon ng pagkakataong makipagkita sa maharlikang salamangkero ay dahil interesado ang pinuno ng mga salamangkero sa palasyo kay Kuno at sa kanyang mga kakayahan at gusto rin siyang makilala. Nagtanong ang kanyang ama kung anong uri ng mahika ang kaya niyang gawin sa ngayon at agad na bumigkas ng orasayon si Kuno at lumikha ng isang maliit na bola ng tubig na mabilis na naging isang pasang itim at umupo sa kanyang kondongan. Namamangha ang kanyang ama dito, sinasabing hindi niya sukat akalain na may ganito palang kayang gawin kahit sa pamamagitan ng mahika at nagsimulang hawakan ang maliit na kuting. Nagulat siya dahil hindi man lang daw ramdam na mahika o parang tubig ang pusa, parang ordinaryong pusa lang na madampat sa kalye. Sinabi ni Kuno sa kanya na kamakailan lamang niya napag-aralan ang hitsura ng hayop, dahil dati ay mga transparent lamang na hayop ang nagagawa niya. Pero nitong mga nakaraang beses ay nagagawa na niyang baguhin ang kulay ng mga hayop ayon sa gusto niya. Nagsimulang makipaglaro ang kanyang ama sa pusa ng masaya at nagtanong si Kuno kung dapat ba silang kumuha ng tunay na pusa para sa bahay na yon. Gaya ng karaniwang ama, tumanggi siya, sinasabing magdudulot lang sila ng kalat sa bahay at baka matisod pa siya at masaktan. Higit sa lahat, sinasabi niyang mas gusto raw ng ina ni Kuno ang aso, kaya wala talaga siyang magagawa kung gusto niya ng ibang hayop. Hindi nagtagal, nakapasok sila sa kabisera at agad silang sinalubong ng isang babaeng kulay pilak ang buhok na nagngangalang Ray, na siyang pangalawang prinsesa ng kaharian at nakatatandang kapatid ni Miri. Masayang bati siya ni Kuno. Sinasabing napakaswerte niya na magkaroon ng ganito kagandang babae bilang kanyang hipag. Nag-iisip ang kanyang ama kung palalaboy ang kanyang anak, pero ipinagpaliban muna niya ang pag-iisip tungkol doon. Tuwang-tuwa ang ina ni Kuno na magkaroon ng isang napakagandang babae bilang kanyang hipag. Tuwang-tuwa si Kuno na magkaroon ng isang napakagandang babae bilang kanyang hipag. Tuwang-tuwa si Kuno na magkaroon ng isang napakagandang babae bilang kanyang hipag. Tuwang-tuwa si Kuno na magkaroon ng isang napakagandang babae bilang kanyang hipag. Tuwang-tuwa si Kuno na magkaroon ng isang napakagandang babae bilang kanyang hipag. Tuwang-tuwa si Kuno na magkaroon ng isang napakagandang babae bilang kanyang hipag. Tuwang-tuwa si Kuno na magkaroon ng isang napakagandang babae bilang kanyang hipag. Kuno hanggang sa itim na tore. Habang sinasabi ng kanyang ama na makikipag-usap din siya sa hari at pagkatapos ay baka umuwi na, sinabi ni Kuno na huwag siyang alalahanin pagkatapos ng itim na tore. Balak niyang bisitahin si Miri at baka yayain itong lumabas. Sinabi ng kanyang ama na magsaya siya doon at nangakong mag-aayos ng karawahe para sa kanya kahit kailan siya magpasyang umuwi. Dinala ni Ray si Kuno hanggang sa itim na tore at sa daan ay tinanong kung komportable siyang maglakad o kung kailangan niya ng tulong. Sumagot si Kuno na ayos lang siya at agad na nagsimulang magtanong sa kanya ng maraming bagay na nakakalito sa kanya dahil para itong mga tanong na kasing talino ni Stephen Hawking pagdating sa mahika. Sinasabi niya sa kanya na hindi sila maaaring magkaroon ng ganoong kalalim na usapan habang naglalakad at tinatanong kung alam niya ang bilang ng mga anak ng kasalukuyang hari. Hindi pa yun napag-isipan ni Kuno kaya ibinubunyag ni Ray na ang hari ay tunay na sagana at nagkaroon ng 7 prinsipe at 10 prinsesa sunod-sunod. Siya ang pangalawang prinsesa habang si Miri ang pang-siyam. Ang nakakatuwang bahagi tungkol sa bansang ito ay hindi gumagana ang paghalili sa trono tulad ng normal kung saan ang trono ay ipapasa sa panganay na anak na lalaki pagkatapos ng hari. Sa bansang ito, sinusunod nila ang isang bagay na tinatawag na meritokrasya kung saan ang lahat ng mga prinsipe at prinsesa ay susuriin batay sa kanilang mga kasanayan at kakayahan, na maaaring mag-iba depende sa kanilang mga talento at sa antas ng dedikasyon na ipinapakita nila sa isang partikular na sining. Ibig sabihin nito, kahit ang pinakabatang prinsipe o prinsesa ay may pantay na pagkakataong manalo sa trono anuman ang kanilang edad. Sinabi pa niya sa kanya na isinuko na niya mismo ang kanyang karapatan sa trono sa paghaliling ito sa pamamagitan ng pagpili na maging isang mage sa halip at ngayon ay nagsusumikap na hasain ang kanyang mga kasanayan bilang isa sa pinakamahusay na mga salamangkero sa bansa. Habang dumadaan siya sa pasilyo, isang biglaang pakiramdam ang humihila sa kanya patungo sa bintana. Kung saan wala siyang patutunguhang tumitingin sa direksyon ng isang madilim na tore kung saan niya nararamdaman ang iba't ibang uri ng mahiwagang nilalang. Hindi nagtagal, may sinabi si Risha sa kanya na napakahalaga dahil sa palagay niya na may maliit na posibilidad na maaari siyang mapahamak ng walang saysay sa laban para sa paghalili.
Sinabi niya sa kanya na huwag kumampi sa anumang grupo hanggat hindi pa siya sigurado sa kanyang desisyon, at sinabi rin niya sa kanya na huwag kailanman magsalita ng anumang bagay na maaaring gamitin laban sa kanya para siya'y mapahamak. Bilang kapalit sa gayong mahalagang kaalaman, nagpasya si Kuno na suklian ang pabor sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng kanyang espesyal na teknik sa mahika kung saan nagpapatigas siya ng manipis na patong ng tubig sa ilalim ng kanyang sapatos, na lumilikha ng isang manipis na patong ng yelo na parang magagamit nila para mag-ice skate. Gustong-gusto niya ang ideya at agad niyang sinabi sa kanya na hayaan siyang subukan kahit isang beses lang. Agad ding ginamitan ni Kuno ng mahika si Ray, at nagsimula silang mag-skate sa mga pasilyo na parang mga batang naglalaro, habang sinusubukan silang habulin ng mga gwardya, dahil ayaw nilang mapahamak si Ray. Sa kasamaang palad, mas mabilis sina Ray at Kuno kaysa sa mga gwardya at nakatakas sila. Pero hindi nagtagal ang kanilang swerte dahil nakita sila ng isang kabalyero at agad silang hinabol. Nagtanong si Kuno kung dapat na ba silang huminto, pero nag-e-enjoy si Ray at sinabi niya na kaya siguro nilang takbuhan ang kabalyero, pero doon sila nagkamali dahil naabutan sila ng kabalyero at dinala sa labas ng hardin para pagsabihan. Pagkatapos, inihatid sila patungo sa tore kung saan ipinakilala siya kay Echidhead, ang salamangkero ng kaharian. Napahiya si Kuno sa kanyang presensya at napagtanto niya kung gaano kalaki ang mundo. Akala niya kanina nakahanga-hanga ang mahika ni Ray, pero kumpara doon, mukhang nasa ibang antas si Ek. Agad tinanong ni Ek kung ipinanganak siya na may water crest, at sumagot si Kuno ng oo bago sinabing wala talaga siyang gaanong alam tungkol sa mga crest. Ipinaliwanag ni Ek na mayroong 7 iba't ibang uri ng sagisag na maaaring taglayin ng mga mage at nauugnay ang mga ito sa kanilang mga kakayahan sa mahika, tulad ng apoy, tubig, lupa, hangin, liwanag, dilim at karumal-dumal. Kasama pa roon, bawat sagisag ay may ranggo sa mga bituin mula 1 hanggang 5. Kaya ang 2 bituin ni Kuno ay karaniwan lamang. Sumagot si Ray na kahit siya ay isang 2 bituing sagisag ng hangin na mage. Naintindihan agad ito ni Kuno, na nagsasabing agad niya itong nararamdaman, dahil siya at si Ray ay parang American processed cheese, samantalang si Ek ay parang isang dekalidad na keso ng lumang parmesan. Sang-ayon si Ek na parang sapat na ang description at ibinunyag na isa siyang 4 na bituin sa lamangkero. Pagkatapos noon, dinala agad sila ni Ek sa lugar ng ensayo sa ibaba at sinabi kay Kuno na susubukan niya ito ng kaunti upang masukat ang kanyang galing sa mahika. Medyo kinabahan si Kuno, nag-iisip kung ibig sabihin ba nito na magiging handa ang isang maharlikang salamangkero na maging kanyang tagapagturo kung papasa siya sa pagsubok, pero wala siyang gaanong oras para pag-isipan ito. Agad namang tinawag ni Ek ang isang mas nakatatandang estudyante na isa ring maharlikang salamangkero at sinabi sa kanya na ipakita ang kanyang mahika ng tubig. Binibigkas ng salamangkero ang spell at agad na lumilitaw sa ere ang isang hanay ng mahiwagang patak ng tubig na lumilikha ng isang napakagandang pattern, habang bumaling si Ek kay Kuno at sinabi sa kanya na talunin ang mahika ng bata gamit ang kanyang sariling mahika. Iniisip niya ang mga panahon na ikinukwento ni Jen sa kanya kung paano hindi lamang siya makakalikha ng tubig, ngunit kaya rin niyang manipulahin ang tubig na nasa kapaligiran. Hanggang ngayon ay hindi pa ito naging problema sa kanya. Ngunit hindi pa niya nasusubukang kontrolin ang tubig na nilikha ng ibang salamangkero. Napagtanto niya na walang kahirap-hirap na lumikha si Ek ng isang gawaing hindi nila naisip ni Jen at ngayon ay kailangan niya itong harapin agad. Nagpasya siyang subukan at agad na sinubukang agawin ang kontrol mula sa mage na may pilak na buhok. Sa una, akala niya na baka gumana, ngunit humadlang siya nang magsimulang lumaban ang mga patak ng tubig habang nagawang panatilihin ng mage ang kanyang mga patak sa ilalim ng kanyang sariling mahika nang walang kahirap-hirap. Mukhang interesado si Ek sa kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit hindi basta-basta sumusuko si Kuno kaya ibinibigay niya ang lahat niya at ginagamit ang lahat ng kanyang lakas para subukang makuha ang kontrol. Sa pagtataka ng lahat, nagawang agawin ni Kuno ang 2 sa mga bowl ang tubig mula sa lubos na sanay at may karanasang mage bago ito pigilan ni Ek. Bumagsak si Kuno sa kanyang mga tuhod, hinihingal, habang tapat namang sumagot ang mage na may pilak na buhok na hindi niya akalaing kaya ng isang batang lalaki na kunin ang 2 niyang bowl ang tubig. Pagkatapos ay bumaling siya kay Ek, sinasabing handa niyang kunin ang bata sa ilalim ng kanyang pagtuturo, ngunit agad namang sumingit ang ibang mga mage. Sinasabing gusto rin nilang maging mag-aaral si Kuno.
Pinatahimik silang lahat ni Ek, dahil gusto pa niyang makita kung ano pa ang kayang gawin ni Kuno at hiniling sa kanya na gumawa ng isang bagay na kanyang iniisip. Agad na lumikha si Kuno ng isang trampoline sa tulong ng kanyang water magic at agad na. Si Ek ay nagsimulang tumalon-talon doon, at nag-e-enjoy na enjoy. Pumila naman ang ibang mga mage dahil gusto nilang subukan, para maintindihan kung paano ito gumagana, at kung kaya nilang gayahin ito. Pero sinabi ni Ek kay Kuno na gusto niyang manatili siya sa kastilyo magdamag, para makita pa nila kung ano pa ang kaya ni Kuno. Sumagot si Kuno na sa kasamaang palad, may date siya kay Miri, kaya kailangan niya itong ilabas para kumain ngayong gabi. Bigla namang tinanong siya ni Ray kung kaya niyang gumawa ng iba pang hayop gamit ang kanyang mahika, o kaya ay mga tao. Sumagot si Kuno na kaya niyang gawin ng parehong bagay, at agad siyang lumikha ng isang manikang tao. Gaw sa mahika ng tubig na kahugis ng kanyang katulong. Hindi pa ito perpekto, kaya medyo manipis pa ang katulong, at hindi pa niya gaanong maayos ang kanilang mga kilos, kaya may problema pa roon sa ngayon. Tinatanong ng mage na may kulay pilak na buhok kung kaya niyang pagalawin ng mga manika kung ano ang gusto niya, at ikinukwento ni Kuno ang tungkol sa nangyari nung sinubukan niyang paliparin ang mga ito, pero hindi ito nagustuhan dahil mukhang tanga ang manika habang ginagawa iyon. Agad na interesado si Ek, at napilitan si Kuno na magpakita. Nagsimula siyang maglaro sa manika, pinapaangat ito sa hangin pabalik-balik ng paulit-ulit, na ikinatakot ng kalahati ng mga tao sa kastilyo, kaya napag-alitan na naman siya, at sila ay sapilitang humingi ng tawad. Di nagtagal, dumating ang paglubog ng araw at sinabi ni Ek kay Kuno na matagumpay niyang naipasa ang mga pagsubok, at personal niyang iaatalaga si Kuno sa isang salamangkero upang mas matuto siyang gamitin ang kanyang mahika. Labis na tuwa ni Kuno dahil doon at nagtungo upang sabihin sa kanyang ama, nagalit dahil nakarinig siya ng mga reklamo tungkol sa kanyang anak ng 2 beses sa loob lamang ng ilang oras at pinagalitan siya sa pagiging irresponsible sa kanyang mahika. Di nagtagal umalis ang kanyang ama upang bumalik sa kanilang mansyon. Iniwan si Kuno kasama si Ray na napagtanto na kailangan na niyang pumunta sa Miri kung hindi siya mahuhuli sa hapunan. Sinabi ni Ray sa kanya na dapat nilang gamitin ang kanilang mahika para maabot si Miri dahil mahuhuli na sila, kaya nagpasya silang magsagawa ng maliit na eksperimento. Lumikha si Kuno ng isang bula ng tubig, at ginamit ni Ray ang kanyang mahika ng hangin para itulak sila pasulong tulad ng magic carpet ni Aladdin habang lumilipad sila sa kalangitan at nakarating malapit sa silid ni Miri sa loob ng ilang sandali. Sa kasamaang palad, nakalimutan ni Ray na dahan-daang bawasan ang kanyang mahika, at pinatay ito ng tuluyan na nagdulot ng kanilang pagkahulog, at nahuli sila ng kabalyerong si Dario sa ikatlong pagkakataon ngayong araw na medyo inis na at muling binigyan sila ng mahabang sermon. Hinihintay ni Miri ang kanyang Prinsipe Charming sa kanyang damit.